Breaking, Loren Legarda madadawit sa 10 bilyong graft and plunder case ni Leandro Labiste. Oh, saan na? Ito pa. Kanina tinapik natin yun yung kay Mima. Oh. Ombudsman, ipapasailalim sa preliminary investigation si Senator Loren Legarda at Representative bakla kay Leandro Labiste. Ay, wala palang bakla. Oo, lahat issued sa rehas yung mga hayop na yan. Oh. Sa reklamong plunder at graft sa umano'y 10 billion solar projects, kapal ng muka. No? Tapos sumagot na si Loren Legarda. Ayan din, kapal din ng muka. Oh. Paano to? Anong gagawin natin dito? Ang hilig magmalinis, ang hilig magsipagmagaling. Oh. Dadalihin kayo ni Ombudsman. Gigisahin kayo diyan sa plunder case at saka diyan sa graft. Sige lang, magpanggap lang kayong malinis na mag-ina. No? Pucha, biruin nyo, ghost electricity, sabi ni Ombudsman Boying. No? Boss John Val, shoutout. Good evening din sa'yo. Ma'am April Gowen, shoutout. Oh. Napakagandang yan ha, ngayong July 31. Di ba? Mga mandirigma. Huli. Sa wakas, formal nang inanunsyo. Oh. Hindi mo pwedeng sabihin yan dahil noon pa yan nagsisimula. Oh. Dali. Conflict of interest. No? Senator Loren Legarda, sige lang. No? Magpanggap ka lang. Magpanggap kang malinis. No? Magpanggap kang banal. Kaya kayong dalawang mag-ina. Dati nagmamarunong lang at nagpapanggap lang kayo, no? Kampiyon daw sila ng We are the champions of kalikasan at saka ng climate change sa Senado. Oh, totoo. Very good pala kayo. Champion naman pala kayo ng climate change at saka ng kalikasan. Very good kayo. Paano yan ngayon? Yung sarili mong anak, dinadali sa pagnanakaw at usapin ng kuryente ng bayan. Malinis pala kayong pamilya, very good. Puros kabutihan kasi pinapakita ni PBBM. I agree. Mag-inang araw na wala ang sinag. Queen Solar, tsaka si Princess Solar. Oh. O siya nagnanakaw ng kuryente ng bayan. Isipin nyo, no, mga mandirigma, no? 21 years old na bagets. Batang-bata, 21 years old. Puti nakakuha agad siya ng 25 years exclusive super franchise. Tapos yung mga service contracts, buong bansa yun datingan. Ano yun? Himala? Milagro? Sobrang talino? Genius? Tawag nyo kaming ginagago. Ayun na sinabi na mismo ni Ombudsman Inilakad at ginamit mo, Senator Loren. Ginamit mo yung kapangyarihan. Oh, bilang senadora at syempre, chairperson ka. Chairperson ka ng Senate Finance Committee. Dali kayo, nepotismo. Biruin mo, no? Ginamit mo yung kalakasan na sa pwesto para payamanin yung sarili mong pamilya. Kaya mo yung utak na ganun. Yayaman tayo dito. Sige, ako bahala. Ilalakad kita. Sino testigo ko? Si Lito Atienza. Si dating Congressman Lito Atienza. Si Mayor Atienza. Ano ba ginawa ni Solar Boy? Ano ginawa niya?
Biruin mo nakakuha ng eksklusibong prangkisa para mag-supply ng murang solar power sa liblib na baryo. Dapat magtitiis sa dilim eh. Dapat hindi sila nagtitiis sa dilim doon sa mga isla. Pero imbis na magtayo ng solar panels, no? Dapat o kaya magpaliwanag doon sa mga liblib, doon sa baryo. Ano ginawa? O hindi naman kasi na akin. What the... O drop out sa US. Ubos ang Senate minority. Dali kayo. Wala kayo. Puta, ang laki ng kinamal nyo. Ang laki ng nakuha nyo, nakulimbat. Habang yung mga mamamayan, puta, naiwang nakatanga dun sa dilim. No? Nag-iisip kung paano manguhuli ng gamo-gamo, pang ilaw sa gabi. Napakalupit yung mag-ina. Yan yung tinatawag ni Ombudsman Boying na ghost electricity. Puro drawing sa papel, kakarampot lang yung itinayo. Putya kaya binasunan ni Secretary Garin eh. 'Di ba? Yung diyan sa Department of Energy, yung kanilang mga kontrata, tapos sinisingil ka na ng 24 billion dahil isa kang pabaya. Yung problema, sobrang sakim nyo eh. Kutya, biruin nyo, no? Ang laki na nakuha, nagkulang pa yung supply sa grid, no? Na nagpataas sa singil ng kuryente ng bawat ordinaryong pamilyang Pilipino. Na dapat, yung opposite yung mangyari. Mami Dison, charot. Biruin mo, no? Habang naghihirap yung taong bayan, kayo po tiyan na pasarap lang. Tapos anong ginawa ni Libiste? Nung alam niyang po tiyan, meron ng nag-iimbestiga sa gilid-gilid. Nung iniimbestigahan na siya ng ombudsman, po tiyan biglang nag-ingay oh. Naglabas siya ng confidential file daw laban sa DPWH flood control projects. Naalala niyo ba yun? Pucha, biglang nagpa-victim. Napakagaling magpalusot. Parang ano eh. Alam mo yung batang nahuling nangungupit ng pera sa bulsa ng tatay niya, yung nakasabit na pantalon. Pucha, nung paparusahan na eh. Ay, hindi naman ako yung may kasalanan. Ituturo yung kapatid. Huwag mo kaming idaan sa counter-attack at diversion tactic, Libiste. Sagutin nyo muna ng nanay nyo yung 10 billion plunder case. Tanggala, 10 billion. Pucha. Si Mike Defensor, tsaka si Marcoleta, nakulong 75 million lang yun. Wala pa doon yung 500 na sinasabi ni Senator Ping Lacson, pero nakulong na sila. Putya yan, 10 billion. Okay yan, dali kayo dyan. Pati alitap-tap na wala na ng ilaw, hinayo pa kayo mag-ina. Konti na lang, wala na nga raw masyadong alitap-tap eh. Sa amin sa Mindoro, meron doon puno ng kalamansi oh. Talagang hitik sa hitik sa alitap-tap pag gabi. Umiilaw yung buong puno. Talagang mag-goosebumps kayo. Alam mo doon sa Mindoro dati, yung sobrang pitch black talaga. Pitch black. Kaya pag naglalakad kami doon sa, anong tawag doon sa gilid ng mga ng mga palay, ng palayan, yung lakaran. Pag doon kami dumadaan, talaga dapat nakayapak ka para ramdam mo yung lupa. Pag hindi mo ramdam yung lupa, wala. Tapos pagka may ilaw ka naman, putya, bulag yung, kung ano yung mata mo na pinakamalapit, bulag eh. Oo, dapat makulong tong nanay na to.
Oo, no, galing, no? 21 years old, putya, nagnakaw ng bilyon-bilyon. Sabi ni, Ombudsman Boying, mana siya kay Cayetano. Ganyan din tactics. Ang ingay sa flood control. May tagong nakaw pala. Sabi ni Boss Ma'am Antots. Tapos na yung maliligang ayang araw nyo. No? Yung panggagago nyo sa taong bayan. Kalas. No? Not every day. No? Hindi pwedeng ganyan lagi. Hindi pwedeng yung liwanag para sa mga Pilipino, para sa lahat ng Pilipino, solo-soluhin nyo lang. Tapos pinagkakitaan nyo pa. Habang yung mga mahihirap nagtitiis dun sa dilim. Dahil yung iba halos, wag na lang kaya tayo magkuryente. Putya, hindi naman natin mabayaran tsaka sobrang mahal eh. Sana tuluyan niya ni Ombudsman Boying. No? Mukhang seryoso naman si Ombudsman Boying. Oo nga pala, no? Oo nga pala. Bago tayo, dito okay ta sa atin si Senator Boying. Pero, siyempre, gusto ko mali pala tayo dun sa live natin nung isang araw na kung saan kinastigo natin si Robin Padilla na sinabi niya. Di ba, nagpakita siya ron eh. Pilapil. Sorry Robin. Ito kasi si Ombudsman Boying eh. No? Daldal ng daldal eh. Namiyasa sila kay Digong. Freelancer silang magnanakaw. Kung may eat all you can, mayroon ding nakaw all you can. Putsang galing yan. No? Napasarap sa pagnanakaw. Hey, nakaw here, nakaw there, nakaw everywhere. Hindi. Mali tayo ng live kasi pumanig tayo kay kay Ombudsman Boying. Sabi ni Ombudsman Boying, hindi sumagot or hindi nagsumite ng counter affidavit or para dun sa obstruction of justice na ikinakaso sa kanila. 'Di ba, hindi sumagot. Si Aplaska daw. Tapos nag-extend. Si Robin Padilla, nagkaroon siya ng statement dun sa sa Senate hearing na binara siya ni Senator Erwin. Dapat daw sabi ni talaga daw nagpasa siya. 'Di ba? Meron siya mga isang bungkus na ganun yung paliwanag niya eh. Isang dangkal ng parang text, yung kokomban. Isang dangkal na kokomban eh. 'Di ba yung raw niya eh, yung depensa niya na talagang nagpadala siya eh. Pero sinagot din kasi ng ombudsman yon ng spokesperson si Pogi. 'Di ba? Sabi ni talaga po wala po kaming nare-receive. Tapos ngayon, nagsabi si Ombudsman Boying, pinaimbestigahan. Titingnan kung ano yung gagawin dun sa pumalpak pagdating dun sa receipt nung pinasa nga ni Robin Padilla. Biro mo, naiisahan tayong ganyan. Napaka-careless nyo kasi ikaw Ombudsman Boying, napaka-careless mo eh. Ma'am Florida Greenfield, shout out. Biruin mo, kailangan patuloy namin mag-sorry ngayon. Sorry na, Robin.